Hello guys! Ito na nga pala yung part 2 ko about Google AdSense. So, di ba sabi ko sa part 1 is, i-update ko na lang kayo kung dumating na sa akin yung Google AdSense ko at ito na nga po siya. And guess what? Kung ano pa yung mga nangyari bago dumating ito. So, ayun na nga guys. Naka 3 times po ako ng request para dito. And then, kahapon po, October 24, ay pumunta ako mismo sa post office dito sa Quezon City, nearest post office dito sa amin, which is may Novaliches, Novaliches Bayan. And then ito, pagpunta namin doon is wala pa tong Google AdSense pin ko. And then pinasulat sa akin to, yung name ko, and then yung address, and then yung number. Kasi wala pa ito. Meron doon isang Google AdSense, pero malapit lang na barangay dito sa amin, pero hindi siya sa akin. And then ngayon, October 25, nagulat ako mga around 12 ng tanghali is, dineliver na to. At grabe, ni-imagine ko talaga na, parang kung hindi namin pinunta kahapon, darating ko na. Kasi medyo nag-aalala na talaga ako. Kasi ilang weeks na, tatlong beses na, 3 weeks na hindi siya dumarating. Kasi every request ko kasi ng Google AdSense pin is 3 weeks yung hihintayin nyo. And then after 3 weeks, kapag hindi pa rin dumating, kailangan mo ulit mag-request. So, pangatlong request ko na to at medyo kinabahan po ako kasi kapag hindi po dumating ang Google AdSense pin, mawawala po yung ads sa ating mga video. At kung may magtatanong naman po, bakit pinuntahan ko sa post office ng Quezon City? Kasi meron po ako nabasa na ang tagal niya rin hiintay yung kanyang Google AdSense pin at ang tagal talagang hindi pa dumarating sa bahay nila. Then pinuntahan niya sa post office na malapit sa kanila, doon nakita na nandun pala yung Google AdSense pin niya. Hindi lang na i-deliver sa kanya, ay malapit nang mag-expire or malapit, kasi tulad sa akin, hanggang December 29, kailangan bago mag-December 29, magkaroon na ako ng Google AdSense pin para hindi mawala ang ads sa mga videos ko. So, inaya ko siya, pumunta ako sa post office, nagbaka sakali lang naman. And then, ayun nga, kanina dumating na siya, dineliver na siya, ito na siya. At ito pa yung pinasulat sa akin kahapon. Nakalakip din siya dito. So, ganito siya guys, yung itsura niya. So, itong Google AdSense ko is galing pang Malaysia. From Malaysia pa siya. And then, ayan guys, meron ka lang pipilasin dito na konti. Kasi tinanggal ko na siya kanina, tinignan ko na kasi siya. And then, nasa loob yung pin. So, papakita ko na yung design. Open. Open. Ganito po siya. And then, may explain ko sa inyo kung bakit may ganito or bakit kailangan ng Google AdSense pin. So, ayan na guys. So, tapan ko lang yung pinaka-pin niya. Ito po yung nasa loob. So, meron po mga instruction kung paano. And then, ilalagay ko na lang sa dulo din ng video kung paano ilalagay yung pin sa Google AdSense mobile website. So, meron naman dito mga instruction kung paano mo siya ilalagay. So, ayun lang guys. So, ayun, sobrang excited ko na. And then, ipapakita ko na rin sa inyo kung saan ito ilalagay at bakit kailangan natin ng Google AdSense pin. Sa mga nagtatanong po kung bakit kailangan natin ng Google AdSense pin, si Google Ads po kasi yung nagbibigay sa atin ng sahod. So, kung halimbawa po, ikaw ay monetize na sa YouTube, na-reach mo na po yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, ay pwede ka na pong ma-monetize ni YouTube kapag wala ka pong mga violation. And then, kailangan mo ma-reach yung $10 threshold para bigyan ka nila ng Google AdSense pin. And then, itong Google AdSense pin, ito yung pinakang importante kasi hindi natin ma-withdraw yung ating naipon or yung ating sahod dito kay YouTube kapag wala po itong Google AdSense pin. Kapag wala ito is mawawala yung mga ads sa ating video. At sa mga hindi pa nga pala nakakaalam, ay pwede kang kumita dito kay YouTube. Ang kailangan mo lang ay ma-hit mo yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. And then, maaari ka nang ma-monetize. So, sipagan lang natin yung paggawa ng video. Ako kasi, nung una is hindi ako consistent sa paggawa ng video. May time na mag-upload ako ng video ngayon, and then ilang buwan yung makakalipas bago ako mag-upload ng video. So, hindi ko pa kasi naiisip noon yung about sa monetization. This April 2023 lang talaga ako sobrang nagseryoso dito kay YouTube. As in, nag-tutorial na ako na nag-tutorial. Hanggang pinagtatanong sa akin, hanggang may mga nagtitiwala sa akin sa mga video ko, ayun, ginagawa ko talaga ng mga video tutorial. At ayun talaga, consistency is the key. Kailangan consistent tayo sa pag-upload ng video. Unlike nung mga past few years na, or last year na, every 3 months, every 4 months ako nag-upload ng video. So, mula nung April 2023, kung mag-upload man ako ng video, minsan every 2 weeks, every 3 weeks, hindi ko na siya pinapaabot ng every 2 months, ganun.
hanggat may time ako para gumawa ng video is gumagawa talaga ako at ina-upload ko dito kay YouTube. Sipagan lang natin mag-upload ng mga video and then meron talagang magbo-boom at may magbo-boom talaga na video dyan. And then kapag nag-boom yung isang video na yun ay sunod-sunurin muna po. Tulad sa akin is about tutorial talaga. Kahit naman noon pa is about tutorial talaga. Kung halimbawa, ikaw, nag-game stream ka sa Facebook, itry mo rin dito kay YouTube, i-upload yung mga video mo. Halimbawa, yung sa ML mo, yung tulad nila Chooks, di ba? Nag-game live sila sa Facebook and then, yung full ng kanilang laro sa ML is ina-upload nila dito kay YouTube. Kung magaling ka sa animation, pwede dito kay YouTube. Kung mahilig kang magluto, bakit hindi mo i-video yan and then, gawin mo cooking tutorial, di ba? Or cooking vlog, or food vlog. Kung mahilig kang mag-makeup, or kung ano-ano pa, pwede dito kay YouTube yan. Kung ano yung bukal sa kalooban mo, kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung passion mo, try mo na yun dito kay YouTube, baka sakaling kumita ka rin. Kung about naman sa mga views or mga viewers, ganito din naman ako nung una guys. Syempre napapatunong din ako na hindi naman ako sikat, paano ako magkakaroon ng viewers. So, hintay-hintay lang tayo, upload lang tayo ng upload ng video. Alam nyo ba, yung mga video ko, ilang buwan pa ang nakalipas bago na-discover or bago i-recommend ni YouTube. Basta tama yung mga tags mo, tama yung description mo, yung title mo, gamit ka rin ng TubeBuddy para malaking tulong yun. And ayun guys, pwede kayo mag-comment dito sa video ko na to kung may mga katanungan kayo. Hanggat kaya ko po ay sasagutin ko po yan para sa inyo. Ngayon naman guys, ang paglalagay naman ng Google AdSense pin ay pumunta kayo sa website ng YouTube Studio. Yan, wait lang natin. And then, pag nandito na kayo sa YouTube Studio, click mo tong may $sign. And then, dito sa gilid guys, makikita nyo tong Complete in AdSense. Kapag kinlik mo yan, ay mariredirect na kayo dito sa Google AdSense na website. Your payments are on hold because you need to verify your address. And click mo yung action. So, ayun guys, address verification needs attention. Yun na lang yung kulang natin para maging legal na tayo dito kay YouTube. Char. So, yun na-receive natin na Google AdSense na i-deliver dito sa bahay. Nandun sa loob nun yung pin. So, pinakita ko naman sa video kanina. Ilalagay lang natin dito sa 6-digit verification pin. Ilalagay natin dyan yung number na nasa loob ng dineliver na papel sa atin kanina. So, kailangan maingat kayo guys kasi 3 beses lang kayong pwedeng maglagay dyan. Kaya dapat tama yung number. And then guys, click na natin yung submit. Ayan, completed na guys ang ating address verification. Pero hindi pa ako makaka-withdraw kasi kailangan dito is $100. So, nakaka $60.34 pa lang ako. So, ayun lang guys, and tiwala lang guys, dadating din sa inyo yung ganito. Ako nga hindi ko ina-expect talaga na biglang bibigay sa akin ni Lord yung ganitong opportunity. Kaya kayo guys, be consistent lang and then tuloy lang kayo talaga. Tuloy-tuloy lang guys. Hanggat may pangarap, tuloy lang, laban lang. Please subscribe for more videos and tutorials and thank you for watching.